Bago po ako naging kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts, ako po dati ay marami pong dinadaluhang mga sikta. Andyan po nakadalo po ako sa Oneness, at saka tumagal po ako sa Assembly of God ng halos 22 years. Kaming lahat ng aking pamilya. Pero doon sa paglilingkod ko po na 22 years doon sa Assembly of God ay wala pong pagbabago ang aking buhay. Nandyan na pag kami po yung nagsisimba, pagkatapos ng magsimba, balik si dating bisyo, na kasama ko pa ang aking mga kapatid na umaattend din po sa Assembly of God, na pagkatapos mo doon ay kami na ay magsalo-salo na magsugal. Kaya doon po wala pong sa 22 years na kami umaattend po doon, ang nakita ko doon ay wala pong pagbabago ang aming buhay. Ang anak ko na panganay na si Jairo Macarag, na baga kami po ay naglilingkod sa Assembly of God, ay nakita ko po na wala pong pagbabago ang kanyang buhay. Yung po ay, siya po ay aking problema namin mag-asawa, lalo na nung siya nag-aaral sa Dagupan. Lahat na, ang laki pong sinayang niyang tira yun. Yung mga tuition niya, ang daming binabayaran, sinasabing binabayaran kahit wala. Nandyan yung hihingi siya ng pantuition niya na sasabihin niyang nawala. Tapos sabi niyang ang dami niyang ginawa na talagang problema na talaga. Kumukuha pa siya ng pera. Mayroon pa nga siyang ginawa niya, may alkansya po ako. Kasi sa negosyo na ngayon, yung negosyo na nga namin na LPG noon, medyo malakas talaga noon. Kaya yung mga barya na ibinabayad sa ako, yung saglilima, talagang alaki talaga yung paglagyan namin. Paglagyan ko, nilalagay ko doon lahat. Alam nyo, ang ginawa niya, binutasan niya. Bakit hindi na ito napupuno, hindi na nagawa? Yung pala, binutasan niya. Kinuha niya lahat yung pera. Naging malaking problema sa pamilya ni Jaime ang kanyang panganay na anak, sapagkat inuumit nito ang kita ng kanilang negosyo. Kinuha rin nito ang kanyang credit card at inubos ang laman ng kanyang bank account. At sa tuwing kinokompronta niya ang anak, nagtatangka ito magpakamatay, kung kaya't hindi niya magawang parusahan ito. Walang kapayapaan ang aming mga buhay. Walang pagbabago. Para bang nandun yung parang hindi ka dinidilig ng Panginoon. Kahit na panay panalangin, wala rin. Parang hindi dinidilig ng Diyos yung panalangin. Kaya doon po ako nagtataka dahil sabi nga nila, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay may kapayapaan sa buhay. Pero sa amin, walang kapayapaan ang aming paglilingkod. Kaya doon na po ako nagtataka na bakit kung kami ay naglilingkod sa Panginoon, bakit wala pong kapayapaan sa aming pamilya, walang pagbabago na naranasan namin sa aming paglilingkod. Nandyan pa rin yung aking hindi natanggal na aking mga bisyo, inom ng alak, nandyan yung naninigarilyo po ako, nandyan yung point na muntik na po kaming maghiwalay sa aking asawa. Nagsimula na siyang mag-alinlangan at mawalan ng pag-asa sa Diyos. Ngunit ang lahat ng ito'y napawi nang siya'y maabot ng pangangaral ng mga kabahagi sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts. Kaya ko po nakilala ang
Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts ay dahil sa ating kapatid na Tirso Agbayani na dati ko po siyang kasamahan sa dati naming paglilingkod. Na siya ay nakapag-abroad sa dako ng Dubai at doon niya po nakilala ang tunay na pananampalataya, ang Pentecostal Missionary Church of Christ. Nung siya magbalik bayan po ay nakita ko po ang pagbabago ng kanyang buhay. Hindi na siya nagsasabong, hindi na siya umiinom, hanggang ako po ay kanyang siran ng salita ng Diyos. Kaya nung sabi niya sa akin na tara punta tayo sa manggagawa, punta tayo sa church, sabi niya. Pinakilala niya ako sa ating manggagawa na si Pastor David Prani. At sinabi niya na dati kong kapatiran ito. Kaya nung siniran po ako ni Pastor David, parang naliwanagan po ako talaga, nabuksan yung isip ko talaga, na para bagang anliwanag, yung parang may kapangyarihan yung pinang-aral niya sa akin. Talagang hindi ko maipaliwanag talaga yung parang talagang kwan sa akin, tumanim talaga sa akin. Kaya nung matapos niya akong Biblean at sinabi niya na ang tao ay dapat magpabautismo. Kaya nung pinangaralan niya ako about bautismo, sabi ko sa kanya, dahil talagang parang kwan ako nabuksan talaga, parang sabi ko sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip, Pastor, bautismohan niyo na ako. Pakiramdam ni Jaime, natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap sa kanyang buhay. Naunawaan niya na ang bautismo ay maglilinis sa kanyang kaluluwa at maghuhugas sa kanyang mga kasalanan. Ito ang nag-udyok sa kanya upang akayin din naman ang kanyang mga anak sa tunay na paglilingkod. Nasabi ko sa kanila na walang magulang ang may ibig na ipahamak ang anak. Kaya alangan na ipapahamak ko kayo. Nakita ko ang tunay na paglilingkod. Daddy, sabi nila, sasama po kami, doon kami maglilingkod. Yung nawala na katungkulan niya doon sa dati niyang inaatinan, ibinigay din ng Panginoon sa kanya at naging presidente rin po siya ng kabataan dito sa lokal ng Sampabian. Kaya yung asawa ko nung siya nandyan na, talagang sinabi ko na nung aking siyang siran, agad naman siya talagang naisama ko sa church hanggang siya nabautismoan. Siya pumunta ng Hong Kong. Biyaya ng Panginoon, natagpuan niya yung gawain doon. Sinabi pa nga niya sa akin, kinakantyawan niya ako Dito hindi ako marunong magsalita ng Diyos pero marami akong nadadala sa church. Basta tuwing linggo daw, mayroon siya makakasama. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang aking asawa ay nagagamit doon. At buong buo ang aking pamilya na naglilingkod sa Diyos. Yung anak mo na dati na problema mo, ngayon, hindi mo na siya problema. Napakalaking pagbabago ng kanyang buhay. Noon, yung sa dati namin, hindi naalis yung kanyang mga ugali niya na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero ngayon po, lahat ng yan, nung siya'y naging kabahagi ng tunay na pananampalataya, lahat po yan ngayon talagang wala na. Talaga nakita ko talaga ang pagbabago ng kanyang buhay. Nakita ko kung paano ang kumilos ng Diyos sa kanya. First time siya na naka-attend ng camp. Kinausap niya ako, sabi niya, Daddy, magtatalaga ako. Sabi niya. Hindi ako nagdalawang isip na, sige, kunya ng kwan mo. Sige, magtalaga ka. Sinuportaan ko kaagad. Ako na ang nagsabi sa kanyang nanay na si Jaira, papasok daw sa Bible School. Ang pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon, hindi rin kumontra ang aking asawa. Napaka buti ng Diyos sa amin sapagkat
Hindi ko kusukat akalain na ang anak kong yun ay tatawagin ng ating Panginoon na mag-aral sa Bible School sa kanyang gawain. Na siya na po ang nagpapalakas sa akin. At ang nakita ko po sa pananampalatayang ito ng Pentecostal Missionary Church of Christ, nakita ko dito na talagang ang manggagawa pala dito talagang walang sahod. At saka ang manggagawa dito talagang napaka sipak, hindi ka tulad doon hindi ka dadalawin ng kanya. Basta dumating ka doon, yun lang. Pero dito po sa Fort Watts, pag hindi ka na nakadalo, nandyan na sila kaagad. Sa aking pakikinig sa pangaral ng sugo sa pamagitan ng oras ng katotohanan, ang dami kong nakita na talaga ang paglilingkod ay yung pagtitiis talaga. Nung nasa Fort Watts na po ako, ay malago ang aking paglilingkod, nakakapangaral na ako sa mga palengke, nagagamit na ako. Ngayon po, yung nakakapag-devotion sa umaga, nakaka-attend kung mayroong malalaking gawain. Sa turo ng apostol yung huwag kang tumingin sa mga bagay na nakikita sa libutan ito, kundi tumingin sa makalangit na bagay. Ako po'y talagang nananampalataya sa Kanya na Siya ay sugo ng Diyos. Biyaya po ng Panginoon dahil yung nasa ko na makamayan ko lang ang sugo, biyaya na sa akin yun. Yung talaga ang kwan ko na sa pag-atin ko ng makamayan ko lang ang sugo, talagang kwan na ako, yung satisfied na ako. Pero hindi lang yun ang ibinigay ng Panginoon na nakamayan ko ang sugo, nakapag-bliss pa ako at humingi po ako ng panalangin sa Kanya at naipanalangin po ako ng mahal na sugo. Yan talagang sinasampalatayanan ko yan na ang apostol ay talagang siya ay sugo ng Diyos. Iba yung aral niya talaga. Yung aral talaga yung tunuro. Kaiba sa lahat ng nangangaral. Ibang-iba yung pangangaral niya. Talagang may kapamahalaan talaga yung aral. Yung pagkaiba niya sa ibang mga leader, ang mahal na sugo ay wala siyang pag-aari, wala siyang bank account, wala siyang yung pag-aari pa niya nga inihandog pa nga niya sa iglesia eh. Kaya doon mo makita ang mahal na sugo ay tapat na tapat sa kanyang tinanggap na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Lagi siyang nagpupuyat, na nanalangin, nandyan yung umagang-umaga pa lang, nandyan na, nangangaral na. At siya ay, ang nakita ko sa sugo, matapang niya na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Kahit saan man siya pumunta, ay ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil inilagay niya po ako sa tunay na iglesia na ang nangunguna ay ang buhay na apostol. Ang buhay paglilingkod ng mahal na sugong apostol at ang aral na kanyang tinanggap mula sa Diyos ang siyang nakapagpatibay at nakapagpalago sa paglilingkod ng kapatid na Jaime at ng kanyang buong sambahayan. At ito rin ang nag-akay sa kanila upang maging katuwang ng manggagawa sa lokal na iglesia ng San Fabian, Pangasinan sa pagtataguyod at pangangaral ng ebanghelyong dala ng mga tunay na sugo ng Diyos.